medyo may kalakasan mga kaibigan ang pag-ulan or pagbuhos ng ulan this morning. So medyo talagang pero ang laki na ho ng pagbabago dito sa Divisoria. Grabe talaga, no? Working mayor talaga. Di kasi kahit napakalakas ng ulan, kita nyo naman, tuloy-tuloy yung kanilang mga trabaho. Talagang nagpa-flashing pa rin, no? Kahit na Pero mas okay ito dahil nga syempre, habang umuulan, tapos pina-flashing. Kumbaga, yung mga putik-putik, yung mga dumi dyan sa kalsada, talagang matatanggalan kasi yan siya dahil sa lakas ng pressure ng tubig na binubuga nga dito sa mga kalsada. So kasabay din ng pag-ulan, mas okay ito dahil naaanod naaanod yung mga putik-putik na natatanggal sa pagpa-flashing dito sa Divisoria. Medyo malakas, talagang asahan natin na medyo sa mga ilang araw na panunungkulan ni Yorme. Although may mga pagbaha pa yan dahil nga syempre hindi pa naman talaga dyan natapos lahat. Kumbaga hindi pa naayos, lalo na marami yung mga kanal na talagang mga barado dyan, mga kaibigan. Pero asahan natin na talagang tuloy-tuloy ang paglilinis niyan. Kung ngayon siguro makakaramdam sila dito sa mga part na ito ng mga inulan, ng mga kunting pagbaha dahil nga yung mga kalsada dyan, yung mga ilalim, hindi pa naman nakukuhaan talaga lahat yan. Ayan, no? So kunting lang mga kababayan, kanina pag ilang minuto lang talagang medyo tumataas kagad ang tubig. Pero dito okay na, talagang malinis na, kita nyo naman, no? Noong nakaraan, nung hindi pa siya nakakaupo, talagang grabe dito. Sandamakmako, talagang naging ilog ito ng parang alam mo yun, parang lawaho ng basura. 'Di ba? Kaya buti na lang, talagang naging mayor din to kagad naman si Isko. Kasi kung hindi, baka talagang mas lalong magulo pa dito sa part na ito ng Divisoria. Simula kasi gilid hanggang doon mismo sa although nakakadaan naman dati yung mga sasakyan. Dahil ito naman talaga ay daanan talaga to ng mga kaibigan natin, ng mga nagtatrabaho. No? So nakakadaan naman pero nga lang masikip. Pero ngayon, so ilang araw, pangatlong araw ng kanyang panunungkulan, so malaki kagad ang pinagbago. Siyempre, yung iba naman, yung mga dati walang disiplina sa kanilang mga sarili, talagang pwesto dito, pwesto doon, and kalat dito, kalat doon. So ngayon, malaki na, huwag may takot na sila. Diba, alam naman natin yung penalty kapag ikaw ay hindi sumunod sa mga kinauukulan. Dito, okay na, kita nyo naman, no? So, sinuong natin ang malakas na pag-ulan, kahit na medyo basa. Yung cellphone natin, okay lang. Ang importante, maipakita ko sa inyo yung yung mga ganap dito, mga kababayan. Although maraming mga location, dito pala, yung nakabarikid na yan, dati kasi hindi pa yan pinturado Pero ngayon, talagang, kumbaga, nilinis niya talaga itong kasalukuyang mayor ng Maynila. Okay, so medyo lumalabo lang yung camera natin dahil nga natatakpan ng tubig. Pero, yan yung mga nakabarikid na yan, hindi pa yan tapos pinturahan. Kumbaga, mahaba kasi yan. Yung location na lang niyan, yung mga napinturahan parang sa ngayon. Pero mahaba-haba na rin, mga kaibigan. So, nagiging maluwag. Kita nyo naman, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga jeep or kung ano may mga dumadaan dito, mga pampublikong sakayan. At syempre, mas mabilis na nakakarating sa kanilang mga paparoonan, yung mga estudyante. Syempre, yung mga nagtatrabaho every morning, yung papasok, marami yan. At dito naman, yung schedule talaga ng flashing dito, minsan talaga umagang-umaga Diba? Nung nakaraan nga, talagang mga 5 a.m. in the morning. So, nagkaroon na po ng flashing. Para pagdating ng mga 6:30, before 6. So, kumbaga, okay na, tapos na. Hindi na makakaharang ho sa mga daraanan. So, kita nyo naman, talagang naging malinis. Kahit na mga nakaparking dito, talagang pinaalis lahat. Yung mga vendors, talagang gilid to gilid. Even yung mga daanan, kita nyo naman, itong building na ito. Dati punong-puno yan. Hirap dumaan dyan dati dahil nga, syempre, sabayan ng pagdami ng tao and yung mga vendors na kung saan-saan lang. Once again, hindi ko tayo against sa mga vendors natin sapagkat sila naman ho ay nagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ho ng kanilang mga pamilya. Pero siyempre dapat nasa tamang lugar. Although binibigyan naman sila ng tamang lugar ng kanilang pagpwestuhan upang doon ho sila makapaghanap buhay. So dito paliko na tayo, pabalik na po sa kabilang kalsada. Lakas pa rin ng ulan, mga kaibigan. So makita natin, tuloy-tuloy na dito sa bahaging ito ang pagpa-flashing. Ayan, so nasa kabilang kalsada na po tayo kung kanina. Doon yun sa kabila. So dito naman sa bahaging ito, nandiyan na sa kabila, mga kaibigan. So okay na makita na talagang luminis. Dahil dati talagang
Etong dinaraanan na ito, yung may nakabarikid. Dati kasi punong-puno din yan yung mga turotambak, yung mga borbasura. Tapos marami din talaga na standby. Pero ngayon wala na. Talagang nilinis na. At saka halos every morning mga kaibigan, ginagawa talaga ito dito. Even nung siya pang mayor noon, nung hindi pa siya napapalitan ng former mayor Hani Lacuna. So talagang malinis yan dito. Alam naman natin ang history talaga ng Divisoria. Itong location na ito, yan talaga yung history nito eh. Na kung saan, napakarami talaga dito yung mga tao na yung mga nagtitinda. Actually, bata pa lamang ako eh. That was elementary ako nang that time na kung saan, napupunta rin kami dito. Pero talagang history nito dito na kung saan talagang tambayan. Pero nung naging mayor siya, way back nung 2016 din, sa pamumuno din ni Digong noong time ng presidente siya noon at mayor naman si Isko sa local government din ng Maynila. And talagang dito din nabigyan ng katuparan, clearing operation, kabila ka na noon talagang araw-araw. So isa din yun sa naging talagang advokasya ni Isko the time na maging malinis ho ang Maynila. Diba? Kalinisan, mapababa ho, or kung maari mawala ang kriminalidad. No? So dito talaga, kumbaga na-actionan yun nung mayor siya ng Maynila mga kaibigan. At this time, talagang yun naman ang ginagawa niya. Although may mga kunti pa, hindi pa talaga totally tapos dahil nga, syempre, hindi rin biro ang ilang taon na siya inawalay sa pagiging mayor ng Maynila. Diba? Way back 2022 nang siya tumakbo bilang presidente pero hindi siya pinalad. And after that, hindi na siya mayor. So, marami talaga din ang naging basura na tambak sa iba't ibang location ng Maynila. So, yan yung isa sa mga binibigyan ho ng pansin na naman ni Mayor Isko. Although, gaya ng aking sinabi, sa ilang taon hindi naman din talaga madali na mapapaayos ka agad ng ganon-ganon na lamang. Unang araw ng kanyang panunungkulan kahit gabi noon, talagang tuloy-tuloy ang paglilinis dito. Marami nga, tonelada mga basura noon ang naiwan ng dating mayor ng Maynila, si Hani Lacuna, at isa yan sa mga binigyan kaagad pansin nitong ni Mayor Isko. Unang araw ng kanyang pag-upo bilang mayor hanggang gabi noon kinabukasan, talagang tuloy-tuloy ang pagsasagawa, ang pag-aayos dito po sa location na ito. Isa kasi ito ang naging sentro talaga ng mga ganong eksena nga, yung pagdami ng mga basura yung Divisoria dahil nga syempre, napakaraming basura. At isa yan sa naging dahilan dahil sa napakarami din talaga mga vendors noon dito. But sa ngayon, nandun na sila sa medyo mga sulok na location, sa binigay ng mga location, na kung saan doon po sila magpapresto at magtitinda po ng kanilang mga paninda para naman sa ikabubuhay ng kanilang mga pamilya. 'Di ba? So, ito kasing location na ito, although, ang local government under the leadership of Mayor Isko, hindi naman against sa mga vendors. No, dahil karapatan naman nila yan. Pero gayon pa man, itong location na ito is para po ito sa lahat, para ito sa mga kababayan po natin na syempre ito po ay kalsada. No, ito po ay para po sa mga sasakyan na dumadaan ho dito araw-araw. At syempre kapag nga naman malinis ito, walang mga nakahambalang na kung ano pa man, ay magiging mas madali ang pagta-travel po ng mga naghahanap buhay man, hindi lamang mga vendors. Batid naman natin lahat po tayo nangangailangan ng pera upang matustusan ang pangailangan ng ating mga pamilya. Ngunit, kailangan din natin bigyan ng pansin ng ibang mga dumaraan ho dito sapagkat sila din naman ay naghahanap buhay para po sa kanilang mga pamilya. Marami kasi dyan, syempre, inaagahan nila upang hindi ho sila malit dahil nga po sa location na ito, talagang napaka-traffic noon. Ang hirap po dumaan. Pero ngayon, kita naman natin na tuloy-tuloy at luwag na po dito. Even sa harap po ng 999 Hotel, mga kaibigan, 5 months before, nung duman ako dyan, grabe mga vendors, napakarami, masikip. But at this time ho, maluwag na po masyado. Batid ko na kinakatuwa ho ito nang hindi lamang ho iilan, kundi napakaraming mga residente po ng Maynila sapagkat gano'n na lamang kabilis ang pagluwag ko sa location na ito. Sa mga vendors naman na napaalis, wag ho tayong sumama ang ating mga loob sapagkat ito naman po ay para po ito sa mga ating pong mga kababayan na dumadaan ng mga sakyan. Ito naman po ay kalsada at hindi po location upang pagtindahan ho natin. So sana po ay maintindihan po natin at wag kong sumama ang inyong mga loob. Tuloy-tuloy tayo dito mga kaibigan. Ito po sa bandang mag-move tayo dyan, bandang dyan sa dulo. Dyan na yung may overpass dyan na matatanaw mo dati noon. Talagang punong-pundo ng vendors, kabila at saka sa kanan. Even yung harap nga po ng 999 Hotel. Mall. I'm sorry. Dyan, kita nyo naman. Tuloy-tuloy. So, asahan pa po natin ang paglilinis at pagbaba ng kriminalidad under the leadership of Mayor Isko at this time. Maraming salamat and kita-kita po tayo sa ating next video.
Hindi lamang ho yan. Sapagkat marami pa po tayong i-update and ipapakita po sa inyo ng mga kaganapan at pagbabago dito po sa Maynila, no? So grabe yung yung alam ko talagang hindi sila naging satisfied sa pamumuno po ni Hanny Lacuna, kaya muli nilang ibunyuto si Mayor Isko. Kasi kung ang mga residente naman ng Maynila, kung naging satisfied lang yun noon sa pamumuno ni Hanny Lacuna, malamang sa malamang hindi na nila muling ibuboto si Isko. Pero hindi sila naging satisfied eh. Marami na ako na nagsasabi na talagang mas gusto nila ang pamumuno daw ni Mayor Isko. Kaya binalik nila sa pagkakataon ho nito. Sa kay Mayor Isko naman, sana wag na ho tayo munang tawag dito yung sa national, no? Mas maganda kasi talagang mas minamahal siya. Kasi nga mas gustong-gusto talaga ng mga kababayan natin ang kanyang pamumuno sa diyan po sa Maynila, no?